Samantala, nagsanib puwersa ngayon ang otoridad para mahigpit na mabantayan ang mga kaganapan dyan ho sa Marilake Highway sa lalawigan ng Rizal. Kasunod ito ng pagkamatay ng isang rider sa nasabing Killer Road. Report mula kay Erlo Bringas. Banayad na takbo at tila normal lang na araw sa karaniwang National Road. Ganyan ang sitwasyon kaninang umaga kasabay ng holiday sa Marilake Highway, lalo na sa bahagi ng Sitio Manukan kung saan naganap ang malalang aksidente noong linggo na kinasangkutan ng dalawang motorcycle rider na nag-ala Superman at tumilapon sa pakurubang daan. Malayong malayo na kapag weekend o kaya naman holiday, nakaparehong araw na halos dumugin ng mga rider ang lugar na akalain mong may pagtatanghal. Pero ngayon, kabi-kabi lang mga nakaposting tauhan ng Highway Patrol Group, maging ang mga nasa Rizal Provincial Police Office, kasama na ang mga nasa LGU ang makikita sa lugar. Partikular sa popostehan na araw-araw ay bahagi ng Palo Alto, Devil's Corner at sa Sitio Manukan ang mga lugar na madalas puntahan ng mga rider. Kanina, inisa-isa ng Highway Patrol Group ang mga nakamotorsiklo, pinahinto, chinek kung kompleto sa papel at kung may lisensya, at kung nakita naman ang paglabag, ticket o impound ang motorsiklo. Ayon sa PNP Highway Patrol Group, nakipag-usap na sila sa local government unit at PPO para magkaroon sila ng augmentation force na magbabantay din sa Marilake Highway. Sa bahagi ng Palo Alto, tuloy pa din sa pamamitik ang ilang mga photographers na siya ding dinadayo ng mga rider sa lugar. Mariin naman nilang kinondena ang mga lumalabas sa social media na sila ang may kasalanan kung bakit na-attempt daw ang ibang rider na gumawa ng eksena sa Marilake. Ano namin naging kasalanan yon? Hindi naman namin hawak yung manibela. O, di ba? Nagpi-picture lang naman kami. Hindi naman namin sila sinasabihan na bumangking sila o kung ano man. Paano namin naging kasalanan yun? Kahit saan ka pumuntan lugar, hindi lang sa Marilake, may disgrasya dyan. Hindi mo maiiwasan yan. Hindi naman namin kasalanan na bumangking sila o mag-exhibition sila. Kasi nakatayo lang naman kami. Sa bahagi ng Sitio Manukan kung saan naganap ang aksidente noong linggo, kalmado na ang ambience, tamang takbo lang ang mga nakamotor sa kurbada at wala nang nagpapasiklaban. Binawalan na rin ang mga tumatambay sa gilid ng kurbadang daan sa Sitio Manukan para daw makaiwas sa aksidente. Ilan sa nakausap na rider ng Net25 News, pabor naman sa ganitong setup sa Marilake para naman daw sa kaligtasan ng mga nagtutungo doon. Parang mas okay po kasi napipigilan yung paghataw ng mga ibang motorista pag nakakita talaga sila ng bantay. Para sa akin sir, okay yun. Wala nang aksidente mangyayari. Ito yung bahagi ng Sitio Manukan, ito yung kahabaan mismo ng kalye na yan kung saan madalas tambayan ng mga motorcycle rider kapag weekend o kaya naman holiday. Dito rin nangyari yung aksidente nitong linggo na ikinasawi ng isang rider matapos dalawa silang mag-ala Superman dito sa area na ito. Para maiwasan ang aksidente na yan, sabi ng PNP Highway Patrol Group, LTO maging LGU, tatalaga sila ng mga tauhan dito na siyang magbabantay tuwiran para mahulit masawatan na yung mga rider na ginagawang racetrack itong lugar. Bukod sa PNP HPG, kasama na rin sa nagbabantay doon ay ang LGU enforcers. Naglagay na din doon ang outpost ng PNP para matiyak na may magbabantay anumang oras. Shifting ang gagawin para anumang oras kasabay ng pagdayo ng mga rider ay merong bantay. May nakatalaga ding bantay sa Palo Alto at sa Devil's Corner para maiwasan na rin ang pagbabangking na isa sa nagiging sanhi ng aksidente rin sa lugar. Ang Land Transportation Office o LTO makikipagpulong na rin sa pamunuan ng PNP HPG sa magiging arrangement ng deployment nila sa Marilake Highway. Maghihigpit din daw sila sa pagbabantay sa lugar at sisiguraduhin na mapaparusahan ng mga rider na gagawa ng eksena. So we really have to all of government approach. Pati nga kami nakipag-ugnayan sa mga local government rin kasi sila ang first responders Nandun sila on site. Kung paano maganda ang magiging kaugnayan. We have to get the LGUs involved as far as road safety is concerned. We have to penalize those na nag-promote nito. Hindi lang yung na-aksidente, yung nag-promote nito. So yun, part of the investigation po yan. Erlo Bringas para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapa.
Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.